May mga umaga na parang ordinaryo lang ang simula. Tahimik ang hangin, malinaw ang langit, at ang makina ng eroplano ay umaandar na parang sanay na sa ganitong araw. Ganito ang umagang iyon. Hanggang sa biglang nagbago ang lahat. May kakaiba ba sa radar? Tanong ni Philip Adair sa radyo, kaswal ang tono, parang wala lang. Sanay na siya sa katahimikan. Sanay na siya sa paglipad mag-isa. Wala pa, Lulubelle. Clear ang area, sagot ng ground crew. Ngumiti si Adair, bahagya. Mabuti. 23 taong gulang siya, ngunit sa loob ng cockpit ng kanyang negatibo, 40 Warhawk, mas matanda ang pakiramdam niya. 43 combat mission na ang nasa likod niya. 43 beses na niyang nakita ang kamatayan mula sa itaas, parang maliit na anino lang sa lupa. Hindi na siya baguhan. Hindi rin siya alamat. Isa lang siyang piloto na gumagawa ng trabaho niya. Hanggang sa may lumitaw sa abot tanaw. Una, parang mga tuldok lang. Maliit. Halos hindi pansinin. Pero may kakaiba sa paraan ng pagkilos nila. Masyadong organisado. Masyadong tahimik. Control, sabi ni Adair, biglang seryoso ang boses. May contact ako sa silangan. Marami. Tahimik ang linya sa loob ng 1 segundo. 1 segundo na parang masyadong mahaba. Ulitin mo, Lulubelle. Hindi ito iisa. Hindi rin 5. Mukhang isang buong pormasyon. Habang papalapit ang mga anino, mas luminaw ang larawan. Mga bomber. Marami. At sa paligid nila, parang mga alon ng isda, ang mga escort fighter. Hindi 10. Hindi 20. 64. Napamura si Adair sa ilalim ng kanyang hininga. Diyos ko! Walang ibang piloto sa ere. Ang iba ay nasa lupa. Ang base sa Dengen ay tahimik, puno ng mga C-negatibo, 47 na nakaparada, kargado ng supply para sa mga sundalong umaasa sa bawat flight. Mga sugatan sa field hospital. Mga bariles ng gasolina na sapat lang para sa ilang araw. At siya. Isang eroplano. Isang tao. Control, sabi niya, mabagal ngunit malinaw. Mukhang papunta sila diretsyo sa atin. Lulubelle, humawak ka ng distansya. Tulong ay paparating, sagot ng radyo, ngunit kahit ang boses sa kabilang linya ay parang may alinlangan. Alam ni Adair ang totoo. Alam niya ang oras. Alam niya ang bilis ng mga bomber. Kahit dumating ang tulong, huli na. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, humina siya ng malalim. Tiningnan ang fuel gauge. Puno. Tiningnan ang mga armas. 6 na 50 caliber. 12 segundo ng tuloy-tuloy na putok. 12 segundo laban sa isang buong hukbo sa langit. Philip, bulong niya sa sarili, gamit ang sariling pangalan na parang paalala. Ano nang gagawin mo? May mga patakaran sa digmaan. May mga doktrina. Kapag lampas 5 sa isa ang kalaban, umatras ka. Maghintay. Mabuhay para lumaban bukas. Ngunit may isa pang patakaran na hindi nakasulat. Kapag ikaw ang huling nakatayo sa pagitan ng kaaway at ng mga taong walang kalaban-laban, ikaw ang pader. Hindi ako atras, sabi niya kahit walang nakikinig. Itinulak niya ang throttle. Umugong ang makina. Ang E-negatibo 40 ay umakyat, parang hayop na biglang nagising. Inilagay niya ang araw sa likod niya. Isang maliit na bentahe. Isang huling regalo mula sa kalangitan. Sa ibaba, hindi pa siya napapansin. Kung gagawin ko ito, bulong niya, kailangan ngayon. Habang papalapit siya mula sa itaas, tumibok ang puso niya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa linaw. Ang mundo ay lumiit. Wala nang digmaan. Wala nang politika. May target lang. Ang lead bomber. Doon magsisimula ang gulo. Para sa Dengen, sabi niya. At sumisid siya pababa. Kung titignan mula sa malayo, parang simple lang ang eksena. Isang base sa gilid ng gubat. Isang runway na hindi perpekto, may bitak, may marka ng lumang gulong. Ilang gusali na yari sa kahoy at lata. Walang engranding tour, walang makintab na hangar. Pero kung alam mo ang tunay na halaga ng Dengen Airfield, maiintindihan mo kung bakit sapat na yon para magbago ang takbo ng isang buong digmaan.
Sa loob ng mga barong-barong sa gilid ng runway, may mga kahon ng supply na may pulang marka. Bala, gamot, pagkain, radyo. Lahat ng bagay na hindi kayang gawin sa China pero desperadong kailangan doon. Ang bawat eroplano na lumilipad palabas ng Denzhen ay may daladalang pag-asa. At ang bawat eroplano na bumabagsak bago makarating ay parang may kasamang pangalan ng mga sundalong hindi na uwi. Kung mawawala ang Denzhen, sabi minsan ng isang veteranong mekaniko, parang sinarhan mo ang gripo sa gitna ng sunog. Ito ang dahilan kung bakit target ang base. Sa kabilang panig ng langit, ang mga eroplanong papalapit ay hindi basta random na pormasyon. Ang mga ito ay produkto ng mahabang paghahanda, paulit-ulit na ensayo, at isang simpleng layunin, sirain ang kakayahan ng kalaban na magpatuloy. Ang mga bomber ang unang mapapansin kung marunong kang tumingin. Malalaki, mabagal kumpara sa mga fighter, pero mabigat ang dala. Ang Mitsubishi Ki-21 na tinatawag ng mga piloto bilang isali, ay hindi na bago sa larangan ng digmaan. Hindi ito moderno. Hindi ito elegante. Pero epektibo pa rin. Kayang magdala ng sapat na bomba para gawing abo ang isang maliit na base. At kapag pinakawalan iyon sa tamang lugar, wala nang pangalawang pagkakataon. Panatilihin ang pormasyon, utos ng isang Japanese flight leader sa radyo. Kalma ang boses. Para sa kanya, isa lang itong misyon sa marami. Hindi ito personal. Hindi rin ito dramatiko. Isa lang itong trabaho. Sa paligid ng mga bomber, parang mga anino na gumagalaw ng may sariling isip, naroon ang mga escort fighter. Mga Nakajima Ki-43, mas kilala bilang E-Oscar. Magaang. Mabilis lumiko. Delikado sa maling distansya. Ang mga pilotong lumilipad nito ay sanay na sa isang bagay, paikot-ikot na labanan kung saan ang kalaban ang unang maubusan ng lakas. Kung may lalabas na fighter, sabi ng isa sa kanila, huwag kayong masyadong maghiwa-hiwalay. Huwag kayong maghabol ng mag-isa. Umiti ang isa pa. Isa lang yan. Palaging ganon. Sa mga nakaraang linggo, nasanay na sila sa ganitong resulta. Mga base na walang depensa. Mga eroplanong nasusunog sa lupa. Mga tao na hindi man lang nakakita ng kaaway bago bumagsak ang bomba. Ang estadistika ay nasa panig nila. Ang karanasan ay nasa panig nila. At higit sa lahat, ang bilang ay nasa panig nila. 64 na eroplano laban sa isa. Kung may taong nagsabing may lalaban, tatawanan nila. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa matematika. Walang espasyo para sa himala sa ganitong sitwasyon. May bilis, may altitude, may bala. At kapag kulang ka sa alinman doon, tapos na ang usapan. Sa Denzhen, hindi pa alam ng karamihan kung ano ang paparating. May mga mekanikong nakayuko sa ilalim ng mga C-47, pinupunasan ang langis sa kamay. May mga sundalong nakaupo sa lilim, nagyoyosi, nagkukwentuhan tungkol sa ulam mamaya. May isang doktor na naglalakad palabas ng field hospital, bitbit ang tasa ng kape, iniisip kung sino ang susunod na pasyente. Parang tahimik na yon, sabi ng isang sundalo. Mas gusto ko yan, sagot ng isa pa. Sa himpapawid sa itaas nila, si Philip Adair ay patuloy na sumusukat. Distansya. Altitude. Bilis. Ang bawat segundo ay may halaga. Hindi siya nagmamadali. Ang pagmamadali ay para sa mga hindi handa. 64, bulong niya ulit, parang sinusubukang gawing totoo ang numero sa isip niya. Talagang 64. Sa loob ng cockpit, naroon ang mga pamilyar na tunog. Ang mahinang ugong ng makina. Ang bahagyang pag-alog ng fuselage. Ang hangin na dumadaan sa canopy. Lahat ng ito ay normal. At iyon ang nakakatakot. Control, sabi niya sa radyo, mas mahinahon kaysa sa nararamdaman niya. Ilang minuto bago makarating ang tulong. May sandaling katahimikan. Masyadong mahabang katahimikan para sa isang tanong na alam na ang sagot. 38 minuto, sagot sa wakas. Tumango si Adair kahit walang nakakakita. Naiintindihan ko. 38 minuto. Sa bilis ng mga bomber, sapat iyon para burahin ang Denzhen sa mapa. Hindi niya kailangang maging henyo para maintindihan yon. Kailangan lang niyang tingnan ang linya ng pormasyon at ang direksyon nila. May choice ka, sabi ng isang boses sa loob ng ulo niya. Lumayo ka. Bantayan mo sila. Mabuhay ka.
May isa pang boses, mas tahimik pero mas matigas. At paano yung mga nasa ibaba? Tumingin siya pababa. Maliit na tuldok lang ang base mula sa taas. Parang laruan. Pero alam niya kung ano ang nasa loob ng mga gusaling iyon. Alam niya ang mga pangalan ng ilan sa mga taong nagtatrabaho roon. Alam niya na kung may mangyari, wala silang depensa. Hindi patas, bulong niya. Pero kailan ba naging patas ang digmaan? Sa pormasyon ng mga bomber may maliit na galaw. Isang pag-aayos ng posisyon. Isang hudyat na malapit na sila sa punto kung saan hindi na sila babalik. Kapag nakarating sila roon, ang mga pinto ng bomba ay magbubukas. At pagkatapos noon, kahit bumagsak pa silang lahat, tapos na ang laban. Philip, sabi niya sa sarili niya, mas matigas ang tono. Hindi mo kailangan manalo. Kailangan mo lang manggulo. Hindi niya kayang pabagsakin ang lahat. Hindi niya kayang talunin ang 64. Pero kung mababasag niya ang pormasyon, kung mapipilit niyang magkalat ang mga bomber, kung mababawasan ang precision nila, may tsansa ang base. Isang tsansa. Maliit. Halos wala. Pero mas malaki kaysa sa zero. Okay, sabi niya, parang kinakausap ang eroplano. Gagawin natin to. Inilagay niya ang E-4 sa posisyon. Mas mataas. Mas mabilis. Ang araw ay nasa likod pa rin niya, parang isang tahimik na kasabwat. Ang mga Oscar ay nakatutok sa unahan. Hindi pa rin siya napapansin. Sa loob ng cockpit, hinigpitan niya ang hawak sa control stick. Hindi dahil sa takot. Dahil sa desisyon. Kapag itinulak niya ito, wala nang atrasan. Para sa mga taong hindi makakalaban, bulong niya. At sa sandaling iyon, habang ang distansya ay unti-unting lumiit at ang mundo ay humigpit sa isang linya ng pag-atake, itinulak ni Philip Adair ang manche pasulong. Parang may sandaling huminto ang oras. Hindi talaga huminto, syempre. Ang altimeter ay patuloy na gumagalaw, ang hangin ay patuloy na humahampas sa fuselage, at ang makina ng E-40 ay patuloy na umuungal habang bumibilis. Pero sa loob ng ulo ni Philip Adair, may kakaibang linaw. Para bang ang mundo ay lumiit hanggang sa isang direksyon lang. Pababa. Okay, Lulubel, bulong niya, halos parang kausap ang isang lumang kaibigan. Isa lang to, isang pasada. Ang araw ay nasa likod niya. Ramdam niya ang init nito kahit sa loob ng cockpit. Hindi niya ito iniisip bilang taktika. Isa lang itong katotohanan na pabor sa kanya. At sa digmaan, kahit maliit na pabor ay parang ginto. Sa ibaba, ang pormasyon ng mga bomber ay malinaw na ngayon. Nakahanay. Disiplinado. Parang isang gumagalaw na pader ng metal. 6 na eroplano sa unahan, magkakadikit, parang alam na alam nila na walang haharang. Hindi pa rin nila siya nakikita. Hindi pa, sabi niya sa sarili niya. Konti pa. Ang bilis ay patuloy na tumataas. 300. 320. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng eroplano habang ang hangin ay mas agresibong humahampas. Ang ugong ng makina ay naging sigaw, parang hayop na pinakawalan. Sa loob ng cockpit, walang espasyo para sa pangalawang isip. Kapag nagduda ka rito, patay ka na. Philip, sabi ng boses sa loob ng ulo niya, hindi na tanong, hindi na babala. Paalala lang. Ito na yon. Inikot niya ang eroplano, binaligtad saglit, sa kahinayaan ang ilong bumagsak diretsyo sa target. Ang mundo ay tila umikot kasama niya. Ang langit ay naging lupa. Ang lupa ay naging langit. At saka, puti. Puting linya. Mga ulap. Hindi. Mga tracer. Hindi pa. Hindi pa nagpapaputok ang kaaway. Ibig sabihin, hindi pa rin siya nakikita. Sa isang iglap, ang lead bomber ay napuno ng cockpit niya. Malaki. Mabagal. Para bang hindi gumagalaw. Isang ilusyon na alam niyang delikado. Ngayon, sabi niya. Pinindot niya ang gatilyo. Ang 6 na 50 caliber ay sabay-sabay na umungal. Hindi ito parang sa pelikula. Walang dramatikong musika. Walang mabagal na galaw. Isang malakas na puwersa lang na dumaan sa buong eroplano. Parang may humila sa kanya pabalik sa upuan. Rat-tat-tat-tat. Ang mga tracer ay lumabas na parang apoy, diretsyo sa pakpak ng lead bomber. Sa unang segundo, parang walang nangyari. Parang tumama lang sa bakal.
Tapos may pumutok. Isang flash ng orange. Isang bugso ng itim na usok. Ang kaliwang makina ng bomber ay biglang nagliyab, parang sulo sa ere. May tama, sigaw ng isang Japanese crewman sa loob ng bomber, kahit walang makarinig. Ang pormasyon ay nag-alinlangan. Isang maliit na alon ng gulat ang dumaan. Isang eroplano ang bumagal. Ang isa ay kumaliwa ng masyado. Ang perpektong hugis ay nagsimulang mabasag. Isa, bulong ni Adair. Hindi bilang pagmamayabang. Bilang kumpirmasyon. Isa lang ang kailangan. Hinila niya ang stick paitaas. Biglang bumigat ang katawan niya. Parang may humihila sa kanya pababa, dinidiin siya sa upuan. Ang mundo ay muling umikot. Ang bomber ay dumaan sa ilalim niya, nasusunog, nawawala sa paningin. At doon nagsimula ang gulo. Fighter! Fighter sa itaas, sigaw ng isang Japanese pilot sa radyo. Parang may nagising na pugad ng mga putakti. Ang mga Oscar ay biglang kumilos, sabay-sabay, parang may isang isip. Ang ilan ay umakyat. Ang ilan ay bumaba. Ang ilan ay diretsyo sa kanya. Okay, sabi ni Adair, pilit na kalmado. Hello sa inyo. Isang Oscar ang dumaan sa kaliwa niya, napakabilis, napakalapit. Nakita niya ang pulang bilog sa pakpak. Nakita niya ang piloto sa loob ng cockpit. Isang mukha. Isang tao. Hindi multo. Hindi numero. May dumaan na putok. Hindi tumama. Hindi pa. Hindi ako pwedeng makipag-ikot, paalala niya sa sarili niya. Huwag kang ikot. Pero ang instinct ay sumisigaw. Lumiko. Sumabay. Lumaban sa paraan na alam mo. Ngunit alam niya ang katotohanan. Sa ganitong laban, ang instinct ang papatay sa'yo. Isang Oscar ang sumubok pumwesto sa likod niya. Ramdam niya ito bago pa niya nakita. Isang uri ng presyon sa hangin. Isang pagbabago sa tunog. Hinila niya pababa ang ilong ng is-negatibo 40 at sumisid. Mabilis. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Ang bilis ay tumaas muli. 380. 390. Ang mga Oscar ay sumubok sumunod pero ramdam niya ang distansya na unti-unting lumalaki. Hindi niyo ako mahahabol dyan, sabi niya, walang galit, walang saya. Katotohanan lang. Sa ibaba, ang mga bomber ay nagkakawatak-watak. Hindi pa sila tumatakbo. Hindi pa sila umatras. Pero wala na ang dating kumpiyansa. Wala na ang perpektong linya. At least, bulong ni Adair, nag-iisip na kayo ngayon. Umakyat siyang muli. Hindi masyadong mataas. Sapat lang para muling makapwesto. Ang mundo ay parang umiikot sa isang kakaibang ritmo, dive, fire, pull up, evade. Parang sayaw na mali ang galaw pero kailangang ituloy. Isang Oscar ang biglang lumitaw sa harap niya. Masyadong malapit. Masyadong mabilis. Diyos ko! Pareho silang nagpaputok. Sabay. Isang iglap lang. Ang mga tracer ay nag-cruise sa pagitan nila. Narinig niya ang tunog ng bala na tumama sa fuselage niya. Isang matalim na kalansing. Isa pa. Hindi niya alam kung saan tumama. Hindi niya kailangang malaman. Buhay pa siya. Iyon ang mahalaga. Hindi pa, sabi niya. Hindi pa ako tapos. Umatras ang Oscar. Hindi dahil sa takot. Dahil sa paggalang. O baka dahil sa kalituhan. Hindi normal ang ginagawa ng kalaban nila. Sa loob ng ilang segundo, ang himpapawid ay naging purong kaguluhan. Walang malinaw na harap. Walang likod. Mga eroplano na dumadaan sa lahat ng direksyon. Mga putok na bigla na lang lilitaw at mawawala. Sa gitna ng lahat ng ito, si Philip Adair ay patuloy na gumagawa ng desisyon. Maliit. Mabilis. Walang oras para sa perpektong plano. Kaliwa. Hindi. Kanan. Huwag. Baba. Ang mundo ay parang sinusubukan siyang durugin, pero sa bawat segundo na nananatili siyang buhi, may isa pang segundo na hindi bumabagsak ang bomba sa Denjan. Sa isang sandali ng katahimikan, isang sandali lang, napansin niya ang orasan. Masyadong mabilis ang oras. Masyadong mabagal. Isa pang pasada, bulong niya. Isa pa. Pero bago pa niya maituwid ang eroplano, may nakita siya sa gilid ng mata niya.
Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Ang mga Oscar ay nagtitipon. Hindi na hiwa-hiwalay. Hindi na padalos-dalos. May porma na naman sila. May intensyon. Sabi niya walang ngiti. Eto na. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ramdam niya ang bigat ng numero. Hindi bilang konsepto. Bilang presensya. Bilang anino na papalapit mula sa lahat ng direksyon. Ang unang yugto ay tapos na. At ang mas masahol ay paparating pa lang. Hindi agad napapansin ang simula ng pagkatalo. Hindi ito dumarating na may sirena o babala. Dumarating ito sa maliliit na senyales. Sa mga numero na unti-unting bumababa. Sa mga tunog na bahagyang nagbabago. Sa pakiramdam na parang ang langit mismo ay nagsisimulang magsara. Sa loob ng cockpit, tiningnan ni Philip Adair ang ammunition counter. Bumaba na ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Hindi maganda, bulong niya. Bawat pasada, bawat maikling putok, ay parang buhangin na dumudulas sa orasan. Hindi niya kailangang kalkulahin ng eksakto. Ramdam niya. Ilang atake pa. Ilang segundo pa ng tunay na laban bago maging wala ang baril niya, kundi bigat lang sa pakpak. Sa labas, ang mga Oscar ay hindi na basta tumutugon. Nag-aaral na sila. Hindi na siya basta sumisid, sabi ng isang Japanese pilot sa radyo. Bilis ang gamit niya. Huwag kayong maghabol ng mag-isa. May katahimikan saglit. Isang uri ng pag-adjust. At iyon ang mas nakakatakot kaysa sa kabuluhan. Kapag ang kaaway ay natututo, umiikli ang oras mo. Sumisid muli si Adair, pero mas mababa na ngayon ang altitude niya. Mas mapanganib. Mas kaunti ang puwang para magkamali. Ang hangin ay masiksik. Ang bilis ay mas ramdam. Ang bawat galaw ng stick ay may katumbas na agarang epekto. Isa pa, sabi niya, pilit na pinapanatiling steady ang boses. Isa pa lang. Pinaputukan niya ang isang bomber na sinusubukang bumuo muli ng pormasyon. Hindi niya tinapos. Hindi niya kailangan. Ang mahalaga ay ang takot. Ang pag-aalinlangan. Ang sandaling mapuputol ang linya. Ngunit habang umaangat siya, may napansin siyang kakaiba. Hindi sa paligid. Sa loob. Ang tunog ng makina. Hindi ito malakas. Hindi ito biglaan. Isang bahagyang pagbabago lang. Isang uri ng pag-ubo na parang pagod na ang isang matandang hayop. Hindi na yon, bulong niya. Hindi na yon. Tumingin siya sa gauge. Ang temperatura ay mas mataas kaysa kanina. Hindi pa pula. Pero papalapit na. Masyadong mabilis ang pag-akyat. Sa ilalim niya, ang Dengen ay patuloy na parang walang alam. Maliit. Tahimik. Parang walang kaalam-alam na ilang minuto na lang ang pagitan nila sa pagitan ng normal na araw at ganap na pagkawasak. Kung aalis ako, sabi niya sa sarili niya, tatapusin nila to. May isa pang Oscar na dumaan sa likod niya. Mas malapit ngayon. Mas kumpiyansa. Hindi na siya tinatantya. Hinahabol na siya. May dumaan na putok. Isa. Dalawa. Hindi tumama. Pero sapat para ipaalala sa kanya na hindi siya invincible. Hindi siya espesyal sa mata ng bala. Huwag kang lilingon, utos niya sa sarili niya. Huwag. Hinila niya ang E-negatibo 40 pababa, ginamit ang bigat at bilis nito. Ang Oscar ay sumubok sumunod pero hindi nito kayang panatilihin ang parehong trajectory. Sa loob ng ilang segundo, muli siyang nakawala. Ngunit ang bawat pag-angat, ang bawat pagtakas, ay may kapalit. Ang makina ay patuloy na umiinit. Ang oras ay patuloy na tumatakbo. Control, sabi niya sa radyo, kahit alam niyang wala silang magagawa. Patuloy ko silang ginugulo. Copy, Lulubel, sagot ng boses. Hawak lang. Hawak lang. Parang napakadaling sabihin. Sa loob ng cockpit, ramdam na niya ang init. Hindi lang mula sa araw. Mula sa makina. Mula sa metal na unti-unting lumalagpas sa limitasyon nito. Kung babagal ako, bulong niya, mamamatay ako. Kung aalis siya, mamamatay ang iba. Ito ang sandaling nawawala ang ilusyon ng pagpipilian. Hindi na ito tungkol sa taktika. Hindi na ito tungkol sa tsansa. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Isa pang pasada. Isa pang putok.
Mas kaunti na ngayon. Mas maikli. Hindi niya sinasayang ang bala. May bomber na kumawala sa pormasyon, parang natakot. Isa pa ang bumagal. Ang iba ay nagkawatak-watak. Magkahiwa-hiwalay na kayo, sabi niya, halos parang paanyaya. Ganyan. Mabuti. Ngunit kapalit nito, mas marami ang Oscar sa paligid niya ngayon. Hindi na sila sabik. Hindi na sila nagkakamali. Pinipilit nila siyang magkamali. Isang putok ang tumama sa pakpak niya. Ramdam niya ang impact. Isang mabilis na sipa. Hindi kritikal. Pero tutu. May tama na siya. Okay, sabi niya, pilit na kalmado. Okay pa. Ngunit ang makina ay hindi sumasang-ayon. Ang gauge ay umabot na sa punto na hindi na niya gustong makita. Ang karayom ay nanginginig, parang nag-aalinlangan kung aakyat pa. Hindi magtatagal, sabi niya sa sarili niya. Alam mo yan. At doon niya naintindihan ang tunay na problema. Hindi na kung kaya pa niyang lumaban, kundi kung hanggang kailan. Kung umatras siya ngayon, mabubuo muli ang mga bomber. Makakabawi sila. Makakabalik. At ang lahat ng oras na binili niya ay mawawala. Hindi pa, bulong niya, halos pakiusap. Hindi pa ngayon. Isang malakas na pag-ubo ang narinig niya mula sa makina. Isang iglap lang. Pero sapat para magpatigas ng sikmura niya. Ang E-4 ay patuloy na lumilipad. Pero may hangganan ang lahat. At sa sandaling iyon, habang ang kaaway ay mas maingat na, mas organisado, at ang sarili niyang eroplano ay nagsisimulang maghimagsik laban sa kanya, malinaw ang katotohanan. Wala nang atrasan. At ang makina, unti-unti ay nagsisimulang sumuko. May sandali sa himpapawid na alam mong tapos na ang laban. Hindi dahil natalo ka, kundi dahil biglang nagbago ang layunin. Hindi na panalo ang hinahabol mo. Hindi na ang kaaway. Sarili mo na lang. At ang eroplano na unti-unti nang bumibigay sa ilalim mo. Unang dumating ang amoy. Hindi ito agad apoy. Hindi ito usok. Isang kakaibang halo ng mainit na metal, langis, at kung anong bagay na hindi dapat umiinit ng ganoon. Parang may nasusunog sa likod ng dashboard. Hindi maganda to, sabi ni Philip Adair, diretsyo, walang drama. Tiningnan niya ang mga gauge. Ang coolant temperature ay lampas na sa normal. Lampas na rin sa gusto niyang makita. Ang karayom ay halos parang nakadikit sa taas, nanginginig, parang alam nitong hindi na ito babalik. Kalma lang, bulong niya, hindi sa makina kundi sa sarili. Kalma lang. Sa labas, ang mga Oscar ay patuloy na umiikot. Hindi na sila sumusugod ng sabay-sabay. Hindi na sila nagmamadali. Para silang mga ibon na naghihintay lang na bumagsak ang nasugatang hayop. Alam nila. Ramdam ni Adair ang unang seryosong pag-ubo ng makina. Hindi ito simpleng lag. Isang malalim na ubo, parang may humarang sa loob, parang may parte na ayaw nang gumalaw. Hindi ngayon, sabi niya ulit. Huwag ngayon. May isa pang putok na tumama sa eroplano niya. Hindi niya nakita. Narinig lang niya. Isang matalim na tunog. Parang may humampas na martilyo sa bakal. Biglang may tumalsik na likido sa harap ng canopy. Berde. Coolant. Sabi niya, tahimik. Walang sigaw. Walang mura. Ayun na. Kasunod ng likido ang singaw. At kasunod ng singaw ang init. Ang cockpit ay parang biglang lumiit. Ang hangin ay naging mabigat. Ang bawat hinga ay parang mas makapal kaysa sa dati. Hindi ito tinuturo sa training. Walang manual na magsasabi kung anong gagawin kapag ang eroplano mo ay sabay-sabay na nasusunog, tinatamaan, at hinahabol ng 6 na kaaway. Ang alam lang niya ay isa, huwag mong patayin agad ang makina. Kung patayin niya ito, wala na siyang bilis. Wala na siyang kontrol. Wala na siyang tsansa. Kung panatilihin niya ito, baka sumabog. Okay, sabi niya, parang may kausap na batang ayaw makinig. Ganito na lang. Hinilan niya ang mixture control pabalik. Ilang segundo lang. Ramdam niya agad ang pagbabago. Bumaba ang apoy. Hindi tuluyang nawala pero humina. Parang hayop na napagod. Ibinalik niya ang mixture. Umubo ang makina. Umangal. Tapos kahit papilit tumakbo ulit. Good, bulong niya. Good job.
Hindi sapat ang power. Hindi na. Pero gumagana pa. Sa likod niya may isang Oscar na lumapit. Hindi nagpapaputok. Parang nanonood lang. Parang curious. Nag-gesture ang piloto. Pababa. Parang sinasabing, sumuko ka na. Tapos na to. Hindi tumugon si Adair. Hindi dahil sa yabang. Dahil wala na siyang oras para sa ganoong bagay. Biglang may usok na pumasok sa cockpit. Hindi galing sa makina. Galing sa loob. Sa likod ng panel. May nasusunog na wire. May nag-short. Siyempre, sabi niya. Bakit hindi? Umubo siya. Napapikit sandali. Masakit sa lalamunan. Masakit sa mata. Binuksan niya ang kanopi ng kaunti. Pumasok ang hangin, malakas, magulo, pero mas mabuti kaysa mamatay sa usok. Bumaba ang bilis niya. Ramdam niya ito agad. Ang I-4 ay hindi masayang eroplano kapag mabagal. Hindi ito marunong magpatawad. Stay together, utos niya sa sarili niya. Stay together. At saka nangyari ang hindi niya inaasahan. Ang eroplano ay biglang kumabig pa kanan. Hindi malakas. Hindi marahas. Pero mali. Hinila niya ang stick pakaliwa. Walang gaanong epekto. Parang may goma sa loob. Parang hindi na direktang nakakabit ang galaw niya sa pakpak. Hindi, sabi niya, maseryoso na. Hindi. Sinubukan niyang ituwid ulit. Mas malakas. Mas desperado. Doon niya naramdaman. Wala na siyang buong kontrol. Ang aileron sa kanan ay hindi na sumusunod. Parang nakabitin na lang. Ang elevator ay mabigat. Ayaw sumagot. Ang ilong ng eroplano ay unti-unting bumababa. Okay, sabi niya, tahimik, halos pabulong. Ganito pala. Walang takot sa boses niya. Wala ring pag-asa. May pagtanggap. May malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Ang lupa ay nagsimulang lumaki sa harap niya. Hindi pa mabilis. Pero tuloy-tuloy. Ang mga Oscar ay umatras. Hindi na sila kailangang pumatay. Ginagawa na yon ng gravity. Hindi ito tinuro, sabi ni Adair sa sarili niya. Hindi ito kasama sa kahit anong manual. Ang I-4 ay pumasok sa isang dive na hindi niya sinadya. Wala na siyang pitch control. Wala na siyang aileron control. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang araw, malinaw ang isang katotohanan na hindi na niya kayang itanggi. Bumabagsak na siya. Ang pagbagsak ay hindi agad marahas. Sa una, parang dahan-dahan lang. Parang ang eroplano ay napagod lang at nagpa siyang magpahinga sandali. Pero alam ni Philip Adair ang totoo. Hindi ito pahinga. Ito ang simula ng wakas kung wala siyang gagawin. Ang altimeter ay patuloy na bumababa. Hindi mabilis. Hindi pa. Pero sapat para malaman niyang wala na siyang oras para maghintay ng milagro. Kalma, sabi niya sa sarili niya, mas mahina kaysa dati. Kalma. Sinubukan niyang hilahin ang stick. Walang epekto. Parang may humahawak sa ilong ng eroplano pababa, pilit itong itinutulak patungo sa lupa. Ang hangin ay sumisipol sa paligid ng canopy, mas malakas ngayon, mas agresibo. Sa labas, ang gubat ay unti-unting lumilinaw. Hindi na ito berdeng sa plot lang. Nakikita na niya ang mga puno. Ang hugis. Ang lalim. At alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi pa, bulong niya. Hindi ganito. Ang usok ay patuloy na pumapasok sa cockpit. Ang mata niya ay namumula. Ang ulo niya ay parang mabigat, parang may humihila sa loob. Hindi lang ito pagod. May ibang nangyayari. Alam niya yon, pero wala siyang oras para pangalanan. Sa likod niya, ang mga Oscar ay nanonood. Hindi na sila umaatake. Hindi na nila kailangan. Para silang mga saksi sa isang trahedyang alam na ang wakas. May isang Oscar na lumapit ng kaunti, sapat para makita niya ang hugis ng kanopi nito, ang anino ng piloto sa loob. Walang galit. Walang tuwa. Parang nagtataka lang. Bakit hindi ka pa bumibitaw, para bang iyon ang tanong? Sa sandaling iyon, may pumasok na kakaibang linaw sa isip ni Adair. Hindi ideya agad. Hindi solusyon. Isang alaala lang.
Isang boses mula sa nakaraan. Isang instructor, matagal na, sa isang araw na walang digmaan, walang bala, walang apoy. Kapag nawalan ka ng kontrol, huwag kang magpanik, sabi noon ng instructor. Ang eroplano ay may sariling gusto. Minsan, kailangan mo lang intindihin kung ano ang ginagawa niya. Hindi niya alam kung bakit iyon ang pumasok sa isip niya ngayon. Pero nanatili ito. Kumapit. Tumingin siya sa pakpak. Ang kanan ay bahagyang mas mababa kaysa sa kaliwa. Ang aileron ay wala na sa tamang posisyon. Ang elevator ay parang nakalock sa maling anggulo. Okay, sabi niya. Kung ganito ang gusto mo eh. May isa pang alaala ang sumunod. Isang lecture. Isang mabilis na banggit lang, halos biro. Ang aerodynamics, sabi ng instructor, ay hindi moral. Wala itong pakialam kung tama o mali ang ginagawa mo. Gumagana lang ito. Parang may kumalabit sa loob ng ulo niya. Kung ang eroplano ay ayaw sumunod ng normal, paano kung baligtarin niya ang normal? Ang ideya ay katawa-tawa. Delikado. At sa kahit anong normal na sitwasyon, katangahan. Pero wala na siyang normal na sitwasyon. Wala na akong mawawala, bulong niya. Subukan na lang. Hinawakan niya ang stick. Hindi marahas. Hindi biglaan. Dahan-dahan niyang inikot ang I-40. Ang mundo ay muling umikot, pero iba ang pakiramdam ngayon. Ang langit ay napunta sa ibaba. Ang lupa ay nasa itaas. Ang dugo ay biglang umakyat sa ulo niya, parang may humihila pababa sa loob ng katawan niya. Naku, sabi niya, pilit na humihinga. Ganito pala to. Negative view. Hindi ito comfortable. Hindi ito natural. Ang katawan niya ay sumisigaw na mali ang lahat. Ang mata niya ay nagsimulang mangitim sa gilid. Parang may kurtina na unti-unting isinasara. Pero, ang ilong ng eroplano ay umangat. Hindi bigla. Hindi dramatic. Isang maliit na pagbabago lang. Pero sapat. Sandali, sabi niya, mas malinaw ang boses. Sandali lang. Ang descent ay bumagal. Ang dive ay naging glide. Baligtad. Impossible. Pero totoo. Ang makina ay umubo, parang ayaw. Ang fuel system ay hindi ginawa para sa ganitong posisyon. Parang lasing ang tunog nito. Pero tumatakbo pa rin. Good, bulong niya ulit. Kapit lang. Sa loob ng ilang segundo, ang I-40 ay lumilipad ng inverted, mabagal, nanginginig, pero hindi bumabagsak. Ang hangin ay kumakapit sa pakpak sa kakaibang paraan. Ang drag ay iba. Ang pakiramdam ay parang may lumalabag siyang lihim ng mundo. Sa itaas o sa ibaba, depende kung paano mo titingnan, ang mga Oscar ay biglang nagkalat. Hindi literal. Pero ramdam niya ang pag-aalinlangan nila. Walang umaatake. Walang sumusunod. Isang Oscar ang bumaba, dahan-dahan, sinusubukang intindihin ang nakikita niya. Isang Amerikanong I-40. Nasusunog. May tama. Walang kontrol. Lumilipad ng baligtad. Hindi ito tama, marahil ay sabi ng piloto sa loob. Hindi ganito. Si Adair ay ngumiti ng bahagya, kahit masakit, kahit mahirap huminga. Hindi rin dapat, bulong niya. Pero andito tayo. Naramdaman niyang muli ang fuel starvation. Ang makina ay muling nagreklamo. Parang sinasabi, hindi ko na kaya to. Dahan-dahan siyang umikot pabalik sa normal na posisyon. Hindi pa malinaw. Pero nandoon. Okay, sabi niya, mas malinaw na ngayon ang boses. Okay. Kaya pa. Pero kasabay ng pag-asa, dumating ang susunod na problema. Landing gear. Hinila niya ang lever. Walang nangyari. Siyempre, sabi niya. Walang galit. Parang inaasahan na. Hydraulics. Alam niyang sira na yon. Tinamaan. Nawalan ng pressure. Hindi gagana ng normal. At kung hindi siya makapagbaba ng gear, may dalawang opsyon lang siya. Belly landing o crash. Parehong masama. Hinila niya ang canopy para makahinga ng mas maayos. Ang hangin ay humampas sa mukha niya, masakit, pero nakakagising. May manual pump ka, paalala niya sa sarili niya. Huwag kang tanga. Hinawakan niya ang hand pump sa gilid ng cockpit.
Sinubukan niyang mag-pump gamit ang isang kamay habang ang isa ay nasa control stick. 1, 2, 3. Wala. Hindi sapat ang pressure. Kailangan niya ng 2 kamay. Okay, sabi niya, huminga ng malalim. Mag-iisip ka. Tumingin siya sa stick. Tumingin sa seatbelt. Sa loob ng ilang segundo, gumawa siya ng desisyon na parang kalokohan pero wala na siyang pagpipilian. Iniluwag niya ang lap belt. Ikinabit ito sa stick. Hinigpitan. Isang improvised na hawak. Hindi perpekto. Pero baka sapat. Please, bulong niya, hindi malinaw kung kanino. Binitiwan niya ang stick. Kinuha ang pump gamit ang 2 kamay. 1, 2, 3, 10, 15. Wala pa rin. Ang eroplano ay bahagyang bumaba. Ang puso niya ay sumabay. 20. 23. May naramdaman siyang resistance. Come on, sabi niya. Come on ni. 28. Isang tunog. Isang solidong thunk mula sa ilalim. Napangiti siya. Isang maikling ngiti lang pero totoo. 1, sabi niya. Ilang segundo pa. Isa pang thunk. 2. Ang gear ay bumaba. Hindi niya alam kung gaano katatag. Hindi niya alam kung magho-hold. Pero bumaba ito. At iyon ang mahalaga. Ngunit may kapalit iyon. Bigla ang drag. Bumagal ang eroplano. Ang makina ay nagreklamo. Ang altitude ay nagsimulang bumaba muli. Okay, sabi niya. Isa-isa lang. Ang runway ay mas malinaw na ngayon. Nakikita na niya ang tower. Ang mga gusali. Ang kaligtasan. At saka, tahimik. Biglang katahimikan. Ang ugong ng makina ay nawala. Hindi unti-unti. Hindi marahan. Isang iglap lang. Parang may pumutol ng tunog ng mundo. Hindi, sabi niya, halos pabulong. Ang propeller ay nag-windmill sandali. Tapos huminto. Patay na ang makina. Ang E-4 ay naging glider. Isang masamang glider. Tiningnan niya ang distansya. Tiningnan ang altitude. Kinuwenta sa isip. Mabilis. Madali yan. 2 milya, bulong niya. 2,000 talampakan. Theoretical kaya. Sa totoong mundo, nasira ang pakpak. May butas ang fuselage. May gear na nakababa. Hindi ito textbook. Ang runway ay parang hindi gumagalaw. Parang nanunukso. Hindi ako abot, sabi niya sa sarili niya, walang drama. Pagmamasid lang. Pero hindi pa tapos ang lahat. May isang alaala na muling pumasok sa isip niya. Isang offhand na komento. Isang kakaibang ideya na walang nag-akala na gagamitin. Inverted glide. Talaga ba? Bulong niya, halos tumatawa. Hanggang dito. Wala na siyang mawawala. Sa huling sandali ng lakas at malinaw na isip, inikot niya ang E-40. Baligtad muli. Ang dugo ay umakyat sa ulo niya. Ang paningin ay muling lumiit. Pero, ang descent rate ay bumagal. Gumana, sabi niya, parang hindi makapaniwala. Talagang gumana. Ang runway ay unti-unting lumapit. Hindi mabilis. Pero sapat. Sa lupa, may mga taong tumitingin. May mga tumatakbo. May mga nagtuturo. Isang eroplano, baligtad, may gear na nakababa, papalapit sa runway. Sa loob ng cockpit, si Philip Adair ay halos wala ng lakas. Konti pa, bulong niya. Konti pa lang. 400 talampakan. 3. 2. Sa sandaling iyon, kailangan niyang pumili. Kung ikot siya ng maaga, babagsak siya. Kung huli, lalagpas siya. Pinili niya ang sandali na naramdaman lang niya, hindi kinuwenta. Inikot niya ang eroplano pabalik sa tama. Ang lupa ay biglang sumalubong. Masyadong mabilis. Masyadong mababa. At ilang segundo bago ang unang gulong ay tumama sa semento, may isang tanong na naiwan sa hangin. Makakarating ba siya? May tunog ang impact na hindi mo nakakalimutan. Agad, ang ilong ay bumagsak muli. Ah, sabi niya. Kaya pala.
Ngayon malinaw na. Baligtad, umaangat siya. Tuwid, bumabagsak siya. Isang katawa-tawang solusyon sa isang imposibleng problema. Flip. Climb. Flip back. Descend. Flip. Climb ulit. Parang sayaw ng isang sugatang hayop na ayaw mamatay. Sa bawat baligtad na sandali, umaangat siya ng kaunti. 50 talampakan. 100. Hindi marami. Pero sapat para mabuhay. Sa bawat pagbabalik sa normal, bumababa siya ulit. Pero mas kaunti na ngayon. Kontrolado. Sinadya. Okay, sabi niya, parang may kausap na estudyante. Ganito ang gagawin natin. Sa itaas, ang mga Oscar ay tuluyan ng umatras. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa takot. Dahil wala silang paliwanag. Ang laban ay tapos na. Hindi sila nanalo. Hindi rin siya. Ngunit sa gitna ng langit, may isang bagay na malinaw. May taong tumatangging sumunod sa kung ano ang dapat. At iyon ang pinakadelikadong uri ng kalaban. May kakaibang katahimikan pagkatapos ng kabuluhan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng pagod. Ng isang labanan na tapos na pero ang kaligtasan ay hindi pa sigurado. Sa paligid ni Philip Adair, ang langit ay malawak muli. Walang sumisigaw sa radyo. Walang putok ng bala. Walang humahabol. Pero ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Ang E-4 ay patuloy na lumilipad sa kakaibang ritmo, baligtad sandali, diretsyo sandali. Flip. Climb. Flip back. Descend. Parang sirang relo na gumagana lang kapag paulit-ulit mong tinatapik. Isa pa, bulong ni Adair, halos paos na ang boses. Isa pa lang. Masakit na ang ulo niya. Ang paningin niya ay parang may ulap sa gilid. Alam niyang may mali na sa katawan niya. Alam niyang hindi lang ito pagod. Pero wala siyang oras para doon. Ang tanging mahalaga ay ang direksyon. Naguli. 43 milya. Sa isip niya, iyon ay parang walang hanggan. Sa eroplano niyang halos wala ng buhay, parang imposible. Tiningnan niya ang fuel gauge. May laman pa. Hindi iyon ang problema. Ang problema ay ang makina. Ang oil pressure ay wala na. 0. Ang karayom ay nakadikit sa baba, parang patay na. Dapat patay ka na, bulong niya sa makina, halos may halong pagtataka. Pero salamat. Ang Allison engine ay umuungal pa rin pero hindi na parang makina. Parang isang bagay na gumagalaw na lang dahil ayaw pang bumigay. Bawat segundo ay parang hiniram. Walang kasiguraduhan na may susunod pa. Sa ibaba, ang gubat ay dumadaan ng mabagal. Hindi na siya bumabagsak ng mabilis. Hindi na rin siya umaakyat. Parang nakabitin siya sa pagitan ng dalawang desisyon. May mga sandali na umaasa siya. Kapag umaabot siya sa susunod na 1,000 talampakan. Kapag gumagana pa ang makina sa kabila ng lahat. Kapag nararamdaman niyang may kaunting kontrol pa siya. At may mga sandali na nawawala ang lahat ng iyon. Kapag biglang umuubo ang makina. Kapag bumababa ang bilis. Kapag ang usok ay muling pumapasok sa cockpit at ang ulo niya ay parang pinipiga. Stay awake, utos niya sa sarili niya. Huwag kang bibitaw. May naisip siyang tumawag sa radyo. Sabihin sa base na paparating siya. Sabihin na handa sila. Pero hindi niya sigurado kung maririnig pa siya. At sa totoo lang, wala na rin siyang lakas para magpaliwanag. Sa malayo, parang may linya sa lupa na mas tuwid kaysa sa gubat. Isang pamilyar na hugis. Runway. Hindi ito parang pagsabog sa pelikula. Walang dramatikong etyo. Isa lang itong marahas, basag-basag na ingay ng metal na sumasayad sa semento, ng bakal na sumusuko, ng isang bagay na bumibilis at biglang pinipilit huminto. Tumama ang mga gulong. Masyadong malakas. Masyadong mabilis. Ramdam ni Philip Adair ang 7 beses ng bigat ng katawan niya na dumagan sa dibdib niya. Parang may humampas na pader. Parang may humigop ng hangin palabas ng baga niya. Isang iglap lang. Isang napakahabang iglap. Narinig niya ang pag-iyak ng metal. Ang pagkapunit ng isang bahagi ng pakpak. Ang pagkiskis ng wingtip sa runway habang umiikot ang eroplano, parang lasing na hayop na nawalan ng balanse. May mga spark.
May usok. May apoy na halos bumalik. Tapos katahimikan. Hindi agad siya gumalaw. Hindi dahil sugatan siya ng malala. Kundi dahil minsan, pagkatapos ng lahat, kailangan mong siguraduhin na tapos na talaga. Sa labas, may mga sigaw. May mga paa na tumatakbo sa semento. May mga boses na hindi niya maintindihan ang sinasabi. Hindi pa niya alam kung nasaan siya sa eksaktong posisyon. Ang alam lang niya ay hindi na gumagalaw ang I-40. Philip, bulong niya sa sarili niya, parang sinusubukang tawagin ang sariling bumalik. Okay ka pa ba? Huminga siya. Mabagal. Masakit. Pero buhay siya. Iyon ang una. Inalis niya ang shoulder straps. Umusad siya palabas ng cockpit, mabagal, parang ang katawan niya ay hindi sigurado kung susunod pa. Tumayo siya sa pakpak, bahagyang nanginginig ang tuhod. Sa lupa, may isang mekanikong nakatingala sa kanya, nanlaki ang mata, parang may nakikitang multo. Sir, sabi ng lalaki, halos pabulong. Ikaw ba yan? Tumango si Adair. Hindi niya kayang magsalita agad. Tinulungan siyang bumaba. Nang tumapak siya sa lupa, biglang bumigay ang mga binti niya. Hindi sa takot. Sa pagod. Sa lahat ng pinigil ng katawan niya sa loob ng napakahabang oras. May humawak sa kanya. 2. 3. May narinig siyang sigaw, may dala bang stretcher. May isa pang boses, buhay siya. Diyos ko, buhay siya. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay umiikot sa paligid niya. Parang siya ang sentro ng isang bagyong hindi niya sinasadyang likhain. At saka muli katahimikan. Hindi ang katahimikan ng langit. Ang katahimikan pagkatapos ng isang bagay na hindi na mauulit. Habang dinadala siya palayo, nakita niya ang eroplano niya. Ang Lulu Bell. Wasak. Butas-butas. Ang makina ay parang piniga at iniwan. May kulant sa lupa. May langis. May usok na unti-unting nawawala. Hindi na ito lilipad muli. At ayos lang iyon. Sa field hospital, habang nililinis ang mga mata niya at sinusuri ang dugo niya, may isang doktor na umiling. Hindi ka dapat gising, sabi ng doktor. Hindi sa kondisyon na to. Ngumiti si Adair, mahina. Mukhang hindi sinabi iyon sa ulo ko. Sa labas ng runway, unti-unting kumalat ang balita. Walang bombang bumagsak sa Denjan. Walang nasirang C-47. Walang namatay sa lupa. Ang mga bomber ay umatras. Ang raid ay nabasag. Ang supply ay nagpatuloy. Walang engranding seremonya noon. Walang banda. Walang kamera. Mga pagtingin lang ng mga taong alam kung gaano sila kalapit mawala ang lahat. Isang mekaniko ang tumayo sa tabi ng runway, nakatingin sa bakas ng gulong at guhit ng bakal sa semento. Isang eroplano lang, sabi niya. Isang tao. Pagkalipas ng mga araw, tinanong si Philip Adair kung paano niya nagawa. Paano niya naisip lumipad ng baligtad? Paano niya pinili na hindi umatras? Paano siya nanatiling gising? Hindi siya nagbigay ng mahabang paliwanag. Wala akong ibang opsyon, sabi lang niya. May mga taong umaasa. At doon nagtatapos ang mga kwento ng swerte. Hindi ito tsamba. Hindi ito milagro. Hindi ito dahil sa perpektong makina. Ito ay serye ng mga desisyon. Maliit. Paulit-ulit. Ginawa sa gitna ng takot. May mga tao na minsan lang nahaharap sa imposible. May mga tao na pinipili itong harapin. At ang araw na iyon ay hindi ang huling beses na may tumayo laban sa hindi kayang sukatin ng numero, ng tsansa, o ng lohika. Kung ang kwentong ito ay nagpapaalala sa iyo na may mga sandaling ang pagtanggi sumuko ang tanging sandata, huwag kang tumigil dito. May isa pang kwento. May isa pang piloto. May isa pang desisyon na hindi dapat gumana, pero gumana. Sundin mo ang susunod. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.